Frenchie's prolonged detention is inhumane and indefensible. Nitong June 16, hindi pinayagan ng international at local press freedom organizations na makapasok at mabisita sa Tacloban City Jail ang journalist na si Frenchie May Cumpio. Kulang daw ang requirements ng media groups, kaya denied ang higit isang buwang request nila para sa prison visit. It's quite deeming situation, taking into consideration what she's been facing. As you see, the conditions in prisons are quite appealing. And again, she's not even convicted yet, and she needs to endure this without justice. Hindi isolated case ang paghihigpit kay Frenchie, paliwanag ni Atty. Sol Taule ng Karapatan. Nangyayari rin ito sa iba't ibang forma sa maraming kulungan sa bansa. So nagkaroon tayo ng maraming experiences ng strip search, yung pinapahubad, yung damit, no, talaga nakakawalang dignidad. Ang dami nating karanasan na kahit na magpakita ka pa ng birth certificate mo, talagang hindi pinapayagan na madalaw yung mga PDLs. Hindi lalo na kung paralegal ka o member ka ng isang organization. Kalunos-lunos kung ilarawan ni Atty. Taule ang lagay ng mga bilanggo sa bansa. Dumadalaw ako sa mga jails regularly and nakikita ko kung gaano kahirap yung kalagayan sa loob. Lahat sila nagsisiksikan dun sa talagang congested na mga detention facilities natin sa buong Pilipinas. Also, syempre, mababa ang budget, walang maayos na pagkain, walang maayos na atensyong medikal. Saksi sa mga ito si Frenchie. Hindi pa rin kasi siya nakakatanggap ng agarang medical attention sa kabila ng iniindang respiratory symptoms. Sa probinsya naman ng Quezon, hindi rin maayos ang kondisyon ng mga bilanggo, ayon sa paralegal na si Paul Tagle. Sobrang hirap ng serbisyo sa tubig doon sa Quezon District Jail. Gumagamit pa sila ng mga pampalinis o sa tubig para lang mainom nila ito. Sobrang mahal ng bilihin sa loob ng Quezon District Jail. Kung mahal ang bilihin dito sa labas sa atin, ay doble ang presyo ng mga bilihin doon. Pero sa kabila ng mga kakulangang ito, parang dumadaan daw sa butas ng karayom ang sino mang gustong magpadala ng suporta sa mga bilanggo. Recently, ang dami naming experiences na pati yung mga immediate needs, pagkain, gamot, kailangan napakadaming burokrasya bago mo ma-coordinate yung pagpasok kahit kailangan na ng mga may sakit at matatandang political prisoners. Ang tanong, wala bang karapatan sa mga bagay na ito ang mga bilanggo? Paliwanag ni Atty. Taule, meron. Yung Republic Act 7438, nakalagay doon na dapat ma-access yung mga PDL ng kanilang immediate family members. Lawyers, of course, kailangan of choice. Doctors, members of NGO, hindi lang domestic, pati international NGOs, may karapatang dumalaw doon sa mga PDLs. Nakasaad din sa Mandela Rules ng United Nations ang standard na paraan ng pagtrato sa mga bilanggo. Kabilang dito ang maayos na serbisyong medikal, malinis na tubig, at sapat na pagkain. Pero sabi nga natin, laging iba yung nakasulat sa iba yung nangyayari sa totoong buhay. Kaya iginiit ni Atty. Taule na dapat nang bigyang pansin ng pamahalaan ang pagpapabuti ng kondisyon ng mga kulungan sa bansa at respetuhin ang karapatan ng mga bilanggo. Binigyang diin din niya na dapat itigilan ng pamahalaan ang pagpapakulong sa mga individual ng walang batayan gaya ng kaso ni Frenchie. Una sa lahat, hindi naman talaga sila dapat kinukulong, lalo na ginagawa ng mga inimbentong kaso. Dapat immediately palayain na sila, no? Kasi walang basis para magstay pa sila a day longer in jail.